Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin yung po today's reflection, umasa tayo sa Diyos. Yan ang tema natin ngayong araw na to. So kung maalala nyo sa Bible, yung Israelita, nung nabihag sila ng mga Egyptian, di ba? Sa napakatagal na panahon. Alam natin, nasa 400 years yan. Binihag sila dahil nga ginawa silang mga alipin. Kaya sa sobrang pagkaalipin nila, napapagod sila, pinarurusahan sila, ginigipit sila. So ngayon, nagtanong sila ngayon sa kanilang mga sarili, may Diyos pa ba? Di ba? Kasi nga pagod na nga sila eh. Gusto na nilang kumawala, pero hindi sila makawala dahil nga alipin sila ng mga Egyptian. So, ikaw ba? Saan ka ba naaalipin? Sa financial ba? Di ba? So, inaalipin ka tapos natatakot ka baka at the end walang mangyayari. Mababawon ka lang. Wala kang pera, di ba? So, ngayon, nawawalan ka na ng pag-asa. Diba? Pagka sa feeling mo na wala na, wala ka na magawa kasi nga wala ka ng pera, di ba? Alam naman natin dito sa mundo pag wala kang pera, hindi ka na makakakilos. So, ayon sa Isaiah chapter 40 verse 41. Ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay nagkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila, hindi sila napapagod. Lumakad man sila, ay hindi manghihina. Yan guys, napakaganda ng mensahe, di ba? Napakalinaw. So, kaya ang sabi dyan na muli daw ibabalik ang kanilang lakas. Di ba? Ito yung mga taong nagtitiwala sa Diyos. Nananampalataya. So, ibig sabihin kung ibabalik yung lakas, dati na silang malakas. Di ba? Dati na silang malakas dahil sa problema, yung mga naranasan nilang matinding pagsubok, pinanginahan sila. Nanlumo sila hanggang sa mawalan na nga ng pag-asa. At ito nga, dahil sa pangako ng Diyos, ang sabi niya, magkakaroon ulit sila ng lakas, o bibigyan ulit sila ng lakas, kung mga makaka-recover sila sa kanilang matinding dinanas na problema. So ang problema, ang importante lang dito, huwag kang tatalikod sa Diyos. Huwag kang lilis ng landas. Huwag kang titiwalag sa Diyos. Tuloy lang, kapit ka lang. 'Di ba? Kahit panghinahan ka, magpahinga ka lang. Huwag kang tumambay diyan, 'di ba? Kasi karamihan yung iba sa atin, kaya minsan napupunta sa mag-suicide sila, nasisiraan ng bait. Kahit pagod na sa problema, hindi na alam maisip, tinutuloy pa rin nila kung anong gagawin nila. Pahinga ka muna. Humingi ka ng guidance ni Lord kung anong dapat mong gawin. At sabi nga, di ba, magkakaroon ulit ng lakas. Yung mga taong pinanghihinaan ng loob dahil sa mga matitinding pagsubok na kanilang dinaranas. So, katulad ng agila, sabi niya, di ba? Kasi ang agila, napakalapad ng ano niyan. Mga pakpak niyan guys, kahit may mga bagyo, kaya nilang lumipad dahil sa mga pinakamalakas na ibon ay agila. So, ganun din. Ikinumpara tayo sa agila para manumbalik. Kung pinanginahan ka man, nalugmok ka man, di ba? Na-down ka man, eto ngayon, nangako ang Diyos. Ito yung pinakapangako niya. Magkakaroon ulit ng lakas. Di ba? Napakalinaw ang sabi niya ng Panginoon at lilipad sila na gaya ng agila. So, ibig sabihin dahil na mas masama na, pinagpatuloy mo lang ang buhay mo, lalo kang nagsimba, lalo kang nagdasal, lalo kang manampalataya sa Diyos, malalagpasan mo rin yan. Diba? Ibabalik ng Diyos ang iyong kalakasan. Ang problema kasi sa iba, dinidisregard o umihiwalay sila sa Diyos. Kaya lalo silang nadadown. Lalo silang nanghihina. Kasi nga pag humingi ka pa ng advice sa taong makakilala mo, minsan maling tao pa, di ba? Humingi ka ng advice sa maling tao pa. Ano sasabihin niya, lalo ka pang napahamak o lalo ka lang napasubo.
Pero kung kay Lord ka humingi ng payo, hihingi ka ng mga senyales, susundin mo ang kalooban niya, manampalataya ka, ay tsak yun. Lalakas ka ulit. Magkakaroon ka ulit ng mga panibagong positive thinking, di ba? Maging masigasig ka ulit na kaya mo, alam mo sa sarili mo, kaya mo dahil kasama natin si Lord. So, wag lang tayo papailalim guys sa lahat ng problema. Wag lang tayo papailalim. So, kung ano man ang estado mo sa buhay, ngayon, di ba, maluwag ka, kinabukasan, hindi mo alam, baka mamaya nasa baba ka na, di ba? Gipit ka na o kung ano pa. So, ano man ang estado natin sa buhay, ups and down yan. Alam naman natin ang buhay natin, ups and down. Mapa-ups ka man, mapa-down ka man, stay ka lang. Kapit ka lang kay Lord. Hindi ka niya pababayaan. Ituloy mo lang ang magandang ginagawa mong kabutihan. At ang Diyos ang siyang gagawin sa iyo at tutulog sa iyo. So, tayo mo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang nito na madalas, Lord, pinanghihinaan kami ng Lord. Hindi na kami nakakabalik sa aming kalakasan. Gawa ng hindi ka na namin hinihingan ng tulong o binabaling ang aming mga problema o ialay sa iyo, Lord. Tulungan niyo po kami na laging maalala na to, na nandyan po kayo, na huwag tatalikod, huwag titiwalag, kundi lagi lang kami manampalataya, maniwala sa iyo. At sa kapatid namin nanonood po ngayon sa aking vlog, may problema ka man sa financial, relasyon, at physical na katawan. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Dahil kung maniwala ka, manampalataya ka, na may magagawa ang Diyos sa iyong mga problema, ay matutupad. So tayo pinanalangin, Lord, bless niyo po ang kapatid namin ngayong may matinding pinagdaraanan, lalo na sa kanyang katawan. Bedridden na, Lord, stage 4 cancer na, lumalala na, Lord. At kung ano pa mga karamdamang bumabalot sa kanilang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay, ng inyong mapagpagaling na kamay, Lord. Pagalingin niyo po para sa kanilang pamilya. Tanggalin niyo na po, Lord, ng ano mga kanyang nararamdaman ngayon. Ganon din po sa pamilya nagkasira-sira na, nagkawatak-watak na, Lord. Nagkaaway-away na dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang dating relasyon, pagbikis-bikisin niyo po muli. At sa pinansa, Lord, na lahat po kami ay nangangailangan. I-bless niyo po kami. Lalong-lalo na, Lord, yung kababayan namin, walang-wala, Lord. Pambili ng ulam, pamasahe, pambangon sa mga bata, pambayad ng kuryente, tubig, Lord. I-bless niyo po. Provide niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus, sa name. God all be the glory. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Thank you very much po.